Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Dilima, maghahain umano ng agarang imbestigasyon. Maghahain umano ng resolusyon sa Kamara si Representative Leila de Lima upang magsagawa ng masusing imbestigasyon sa engkwentro sa Tubuso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 katao na hinihinalaang miyembro ng New People's Army. Sa kanyang pahayag, iginiit ni De Lima na kinakailang alamin ang buong katotohanan sa likod ng insidente, lalo na't matataas ang bilang ng nasawi at may mga ulat na kabilang dito aniya ang isang estudyante at isang mamamahayag. With the high number of casualties, the military operations warrant an urgent investigation. Dagdag pa niya, maghahain po tayo ng resolusyon sa Kamara para agarang siyasatin at sagutin ang marami nating tanong sa insidenteng ito. Beyond the question of whether the military operation was legitimate, there are serious allegations of violations that led to the pagkasawi ng 19 individuals and we must investigate what truly transpired. Matibay na depensa ng militar. Samantala, maring ipinagtanggol ng Philippine Army ang kanilang operasyon, iginit na ito ay lehitimo batay sa intelligence at tugon sa aktwal na armadong banta sa komunidad. Ayon kay Colonel Louie Dimala, the evidence that was recovered doon sa encounter site will tell na sila ay talagang miyembro ng CPP-NPA na nakipagbarilan. Pinabulaanan din ng Army ang naratibong ang ilan sa mga nasawi ay mga inosenteng civilian lamang. Lagi namang sinasabi ng mga iba't ibang grupo na ito'y mga ordinaryong estudyante, but mismo yung ating mga sundalo na nandoon, sila'y nagsabi na tong mga ito na may baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo. At muling iginiit ang sentrong tanong ng militar, kung talaga bang ito ay ordinaryong estudyante lang, bakit sila nandoon sa encounter site? May dalang baril at nakikipagbarilan sa ating mga sundalo? Ayon sa Philippine Army, ang operasyon sa Tubuso ay sinagawa matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa presensya ng mga armadong grupo sa barangay Salamangka. Sa aktwal na engkwentro, nakasagupan ang tropa ang mga armadong individual na kalaunay nasawi, habang may mga armas, bala at iba pang kagamitan na na-recover sa lugar. Sa gitna ng panawagan para sa investigasyon, nananatiling malinaw ang posisyon ng militar, ang nangyari ay isang lehitimong operasyon laban sa armadong grupo at hindi simpleng insidente na maaring ilarawan bilang presensya lamang ng mga sibilyan. Okay, sige. Congressman De Lima, go, go, go! Saludo ako sa operasyong ito. Mahirap magkaroon ng ganitong klaseng encounter na marami ang nasawi at marami ang nasamsam na armas. Magkakaroon ka lang ng ganitong encounter kung kompleto ang iyong intelligence at kung maingat yung tropa sa pagpasok sa encounter site. Dahil itong mga NPA, marami silang lookout. Ako, naka-undergo ako ng ganitong operasyon nung tiniente ako. March 29, 1985, anniversary ng NPA. More than 300 na mga NPA rebelde ang nagtipon sa isang lugar sa Agusan del Sur
nandun din maraming mga civilians. May mga alagad pa ng simbahan. May mga foreigners pa. Kaya I can relate to this kind of encounters. Maganda ang aming intelligence. Isa pang ganitong encounter yung kay Captain Arturo Ortiz na nakakuha siya ng Medal of Valor. I think dito rin Negros din 1990s yun. Mas marami ang namatay doon. Dahil planado. Yung dinaanan ng tropa is doon sa bangin. Hindi inaakala ng mga NPA na ang sundalo, Kafgo, kasama si Captain Arturo Ortiz, dumaan sa bangin nga imposibleng madaanan. Kailang nadaanan nila. Kasi mga special forces itong nag-operate. And then, naiplastar ang tropa bago nagpaputok. Kailang habang nagpapaputok na, palaging sinasabi ni Captain Ortiz na ang mga sibilyan, i-spare sila. Ganon. Kasi, isang malaking okasyon, naghalo ang mga NP at mga civilian supporters nila. Sa awa ng Diyos, sa operasyon ni Captain Arthur Ortiz, walang sibilyang nadali. Napaka-successful. One of the most, kung hindi pinaka-successful offensive operation ng AP, yung kay Captain Ortiz doon sa Murcia, I think Murcia, Negros, basta Negros Island pa rin. So ito ngayon, nandyan na naman. So, sige. O yung mamamahayag, nako, normal yan. Sa mga malalaking okasyon, I believe may okasyon sila Sa Caraga region, mga kaibigan kong media, sinasabi nila na, sir, nandun kami sa plenum na yun, nandun kami, ininbita kami. Mabuti, hindi kami naabutan ng military. Media man ka, tapos pupunta ka doon at timingan na encounter, pasensya. Yung sinasabi nila na UP student, Aliano ba yun? Pasensya. Bakit nandun kayo sa encounter site? Kaya, believe din ako kay BP Inday Sara, nagbigay siya kaagad ng congratulatory message sa mga sundalo, 79th Infantry Battalion. I don't know ang Pangulo. Wala pa akong na-monitor na congratulations, either video message or post. Wala. Believe talaga ako kay BP Inday Sara. Sige, imbestigahan nyo. Walang problema. Napaka-professional na ang Philippine Army ngayon or ang AP. Pagdating sa mga ganitong operasyon, malapit na talaga silang mapulbos sa pamamagitan ng professional conduct of operations ng ating AFP-PNP. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay.
karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon. Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko. Oo. So pila ka buok imong anak? Isa pa ang mga anak. Isa pa. Oh. Oo. So salamat kaayo.